Habang sinisimulan natin ang panibagong linggo ng public service, nais ko pong magbahagi ng ilang maikling mensahe tungkol sa kahalagahan ng maayos na pamamahala ng pondo ng ating lungsod at kung paano ito nakakatulong sa araw-araw na buhay ng ating kapwa Manileño. Madalas nating marinig ang salitang budget. Pero sa totoo lang, ang budget ay hindi lamang tungkol sa mga numero at dokumento. Ang bawat pisong nakalagay sa ating budget ay may katumbas na serbisyo para sa ating mga mamamayan. Ito ay maaaring isang classroom para sa estudyante, gamot para sa pasyente, bahay para sa isang pamilyang nangangailangan o oportunidad sa trabaho para sa isang Manileño. Kaya naman ang trabaho ng City Budget Office ay hindi lang maglaan ng pondo. Ang tunay na layunin nito ay tiyakin ang bawat piso ng lungsod ay nagagamit ng tama na ayon sa batas at napupunta sa mga programang may tunay na pakinabang sa ating mga kapwa Manileño. Matagumpay nating naitawid ang taong 2025 sa kabila ng iba't ibang hamon sa pananalapi. Ngayon naman ay patuloy nating ipinapatupad ang 2026 budget habang sinisimulan na natin ang paghahanda para sa susunod na taon, 2027. Sa lahat ng prosesong ito, malinaw ang direksyong ibinibigay ng ating punong lungsod. Nakatuon tayo sa pagtugon sa minimum basic needs ng ating mga kababayan, housing, health, education, and employment. Dahil sa huli, ito naman talaga ang pinakamahalaga. Kapag may maayos na tirahan ang pamilya, may access sa healthcare, may pagkakataong makapag-aral ang mga anak, at may disenteng hanap buhay, mas nagiging matatag at maunlad ang ating lungsod. Kasabay nito, patuloy din nating pinapalakas ang ating mga infrastruktura, social services at disaster preparedness program upang maging handa ang Maynila sa anumang hamon ng panahon. Alam naman natin na hindi madali ang kasalukuyang fiscal situation ng ating lungsod at ng maraming lokal na pamahalaan. Habang dumarami ang pangangailangan ng ating mga mamamayan, kailangan din natin tiyakin na sapat at maayos ang paggamit ng ating mga resources. Ngunit sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Isko, ang mga hamong ito ay hindi nagiging dahilan para mabawasan ang serbisyo. Sa halip, nagsisilbi itong hamon para maging mas maingat, mas responsable at mas mahusay sa paggamit ng pondo ng lungsod. At habang tinitiyak natin may sapat na pondo para sa mga programa at proyekto ng lungsod, hindi rin nakakalimutan ng ating mahal na mayor ang kapakanan ng ating mga empleyado. Patuloy nating pinoprotektahan ng sahod, mga benepisyo at iba pang karapatan ng ating mga kawani sapagkat naniniwala tayo na ang isang mahusay na serbisyo publiko ay nagsisimula sa mga empleyadong may seguridad at motivation sa kanilang trabaho. Madalas po naming sabihin na ang pondo ng gobyerno ay hindi parang credit card na maaaring gastusin muna bago isipin kung saan kukunin ang pambayad. Mas maihahalin tulad natin ito sa ATM na maaari lamang tayong gumastos kung may laman ang ating ATM. May tamang approval at naaayon sa layunin kung saan ito inilalaan. Ang simpleng prinsipyong ito ang tumutulong upang mapanatiling maayos at matatag ang pananalapi ng ating lungsod. Mga kasama sa serbisyo, ang budgeting ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagtitiwala ng taong bayan. Bawat pisong ating pinamamahalaan ay pera ng Manileño at responsibilidad nating siguraduhin na ito ay nagagamit ng tapat, mahusay at may tunay na epekto sa kanilang buhay. Kaya habang sinisimula natin ang panibagong linggo, patuloy nating isabuhay ang malasakit, integridad, transparency at accountability sa lahat ng ating ginagawa. Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at pagtutulungan, mas marami pa tayong magagawa para sa mga Manileño. Bago po ako magtapos, nais kong ipaabot ang pasasalamat ng City Budget Office sa ating mahal na punong lungsod sa kanyang matatag na pamumuno,
malinaw na direksyon at walang sawang pagsisikap upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan habang pinananatiling maayos ang kalagayang pinansyal ng lungsod at napapangalagaan ang kapakanan ng ating mga kawani.